Noong January 13, 2025, alam natin nagsagawa ng rally ang Iglesia ni Cristo. Umani ito ng napakaraming mga papuri dahil nga sa maayos itong naisagawa. Pinuri ng mga kilalang mga personalidad, pati na ang mga may matataas na panunungkulan sa ating bansa, maging ang mga lider sa ibang mga relihiyon. Ngunit sa kabila ng mga ito, at sa mga mabuting layunin ng Iglesia ni Cristo para sa ating bayan, hindi pa rin maiiwasan ang pagbabatikos at mga negatibong opinyon ng ibang mga tao at mga vlogger. Yung iba nga ay pinagmumura at pinagsabihan pa ng masasamang bagay ang Iglesia ni Cristo at ang tagapamahalang pangkalahatan nito na si kapatid Eduardo V. Manalo. Isa sa mga naninira sa Iglesia ni Cristo ay itong si Aling Marie. Kung iyong titingnan ay napakalaki ng galit sa Iglesia ni Cristo. Bakit kaya? Panoorin natin. Nakakaawa nga eh. Yung kapatid ko tumiwalag na eh. Dahil wala naman sinabi ang Diyos na ikaw ay magpakasubasog sa ganyan, magpakamatay sa hirap para lang ibigay mo ang iyong pinagpaguran. Pero natira pa rin ang hipag ko at mga pamangkin ko na nananatiling naliligaw ng landas. Ako'y nagsasalita sapagkat ako'y nagbibigay din ng pera sa aking mga pamangkin. Pero nababalitaan ko na ibinibigay lang sa iglesia na to. Kayo, may karapatan ako magsalita. May freedom of speech ang mga Pilipino. Meron tayong human rights at kailangang malaman ng buong mundo ang mga kahayupan na ginagawa ng mga taong sakim at gustong mamayagpag at angkinin ang sariling bayan gamit ang panlilinlang sa mga tao dito. Mga Pilipino, nananawagan ako sa inyo. Magkaisa tayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa bayan, may tiwala sa Diyos, hindi kayo matatakot. Tumiwalag kung titiwalag. Kung kinakailangan ng tumiwalag. Huwag kayo matakot na ang Diyos ay mawawala sa inyo. Hindi mawawala ang Diyos, lalo na sa mga nagbabalik loob. Hindi ko ini-encourage na kayo'y lumayas dyan sa inyong sinasampalatayanan. Nasa kusang dibdib at isip ninyo yan. Mararamdaman nyo kung kayo'y ginagago o hindi. Mararamdaman nyo kung kayo'y niloloko. Kaya, pwede ba? Yung sense of humor, yung utak nyo, yung pakiramdam nyo, yung puso nyo, pairali ninyo para malaman ninyo. Dahil hindi lang ang kapamilya mo ang maililigtas mo. Hindi. Alam mo ba, ang pagliligtas ng Diyos ay nasa atin. Ililigtas ka ng Diyos sa iyong kasalanan kung ikaw mismo ang makakakita ng mga pagkakamali mo at pagkukulang. Ikaw mismo ang magtatayo ng sarili mo sapagkat para tayong mga sanggol. Isinilang tayo sa mundo na hindi marunong maglakad, hindi marunong ng lahat. Pero unti-unti tayong natututo dahil sa gabay ng mga magulang na hinipo ng Panginoon para ikaw ay gabayan. Tama, hindi nakikita ang Diyos. Hindi naririnig. Pero nararamdaman ng lahat ng kapangyarihan na kanyang ibinibigay. Nararamdaman ng paggabay sa iyo nang hindi mo namamalayan.